May tanong sa akin. Good day po. Hihingi po sana ako ng advice about sa nahiram naming pera sa bugok na ola a year ago. Nagkataon lang po na wala ng trabaho asawa ko kaya di na kami nakapaghulog. Pero po ngayon, nakakaluwag na kami, kaya na po naming mag-pay kaso may text po sa amin. Paalala at abiso. May natanggap na reklamo laban kay Ginoo Ginang ng kasong estafa Article 315 hanggang 318 ng Revised Penal Code na isa sa ilalim sa Small Claims Process. Makikipag-ugnayan ang aming tanggapan sa Municipal Trial Court para sa formal na liham at summons na ipapaabot sa inyo ng opisyal ng barangay. Upang maiwasan ng formal na pagsasampa ng kaso, hinihikayat kayo makipag-ugnayan sa aming tanggapan at tumawag sa numerong bago ang June 29, 2026 para sa maaring court settlement. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung totoo po ba yung reklamo na estafa, no? Pero padadaanin daw po sa small claims process. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paninigay. Sagutin po natin yung pinadala po ninyong mensahe. Actually, dalawang parte po ito, no? Sasagutin natin. Kasi po, ang sabi nyo nga, meron kayong nahiram, no? Na utang o pera dito sa bugok na ola na to. Okay? Nung nakaraan taon. Nagkataon kanyo na walang ng trabaho yung asawa po ninyo kaya hindi kayo nakakapaghulog at ngayon meron na medyo nakakaluwag na kayo kaya kaya nyo na maghulog pero meron kayo natanggap na message. So mamaya na ho yun. Actually dito po no, ang pinagtataka ko kasi rito, bakit kayo na-approve sa loan nang kayo po ay walang source of income? Kumbaga yung source of income nyo po isa asawa po ninyo. Okay? Kasi po, sa evaluation po, hindi ho tama yon, no? Kung ako po ang ang mag-evaluate, hindi ko ho a-approvean yan. Bakit? Kasi unang-una, yung primary po na nanghihiram, wala pong source of income. Ang may source of income po is yung asawa. Di po ba? So, wala hong kakayanan magbayad talaga yung nanghiram. Ang may kakayanan magbayad is yung asawa. Di po ba? Kung ako ho ang mag-evaluate yan, no, hindi ko ho a-approvean yan. Kaya po, dun po sa mga nanonood po sa atin, no, pagka po alam po natin na wala pa tayo talagang kakayanan bayaran yung ating hihiramin, magmumuna tayo manghiram. Kasi o kagaya niyan, no, hindi ho kasi ako pabor dun sa nangyari na na-approve yung nanghihiram kahit wala siyang source of income. Okay? Kumbaga, kinuha yung source of income dun sa asawa, which is mali. Okay? Kahit saan ho nating yan, padaanin yan sa larangan po ng pagpapautang, hindi ho tama yun. Okay po? So, pumunta ho tayo dun sa, sa talagang main topic natin. No? Kasi sabi po dito, no, meron daw paalala or abiso na may natanggap silang reklamo dun sa, sa nakaso. Estafa po. Sinabi pa rito, Article 315 hanggang 318, no, ng Revised Penal Code. Pero, padadaanin daw po or isa sa ilalim sa small claims process. Ha? Paano nangyari yun? Estafa tapos ang proseso is small claims. O hindi mali na po kagad. Di po ba? So, napaghahalata po, walang alam sa paniningil at batas itong mga bugok at abusan ng online lending apps. Di po ba? Magkahiwalay ho kasing kaso yan. Estafa, kung estafa, small claims kung small claims. Kasi po ang estafa, may criminal liability yan. Okay? Ang small claims po is civil case po yan. Oh. Bakit po pararaanin yung estafa case sa small claims process? Mali kagad. Diba? Hindi po pwede pagsamahin yung dalawa na yon.
Anak ng kamote talaga tong mga to. Tsaka unang-una po, hindi pa lamang po nakakapagbayad. Diba? Eh, may kagustuhan nga magbayad kasi nakaluwag na eh. Diba? Pero, ang isinampa pong kaso daw, eh, estafa. So, mali. Asan ho yung panlulukot, panlilin lang? Okay? Ang mahirap po kasi dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Pag hindi ho kayo nakabayad, ang ikakaso sa inyo, estafa, mali po. Ang pinaparusahan po sa estafa is yung panluloko at panlilin lang. Oh, yan ang ano po lagi pinananakot niya mga bugok na yan. Eh, hindi naman nila alam kung ano yung kasong estafa. Diba? Hindi naman nila alam kung ano yung pinaparusahan doon. Sus Maria Josepo. Ang small claims po, pagka po yung nahiram po ninyo is halagang 1 million pababa, ayan, pwede ho yan. No, isampa no sa municipal trial court no o sa mababang korte ng ating bansa. Okay? Yun po usaping pera yun. Walang abogado ron. Hindi kayo kailangan kumuha ng abogado para ipagtanggol yung sarili po ninyo. Hindi po. Kayo lamang po, tsaka po yung nagpahiram, unang-una, meron muna yung mediation. No? Bibigyan ng pagkakataon, baka magkaayos eh. 'Di ba? Eh, kung hindi ho talaga, tsaka na ho papakialaman ni Judge yan. Okay? Magbabasihan ho ni Judge yung binigay po na ebidensya nung naghahabla. At syempre, kung may ebidensya kayo, pagbabasihan din yun. Kasi po, tingnan nyo maraming mga bugok at abusadong online lending apps sinasabi, ayan, mag-estafa, mag-small claims. Pero hindi nila kayang gawin. Bakit? Kasi alam nila na pag sila ang nag-execute ng pagsasampa ng kaso, sila pa ang matatalo. Bakit? Kasi unang-una, napakataas ng interest rate. Pangalawa, nangahara sila. Di talo na kagad sila doon, mababaligtad sila. Sus Maria Josep, talaga tong mga to. Ano ho yan? Pawang pananakot lamang yan. Tsaka tingnan nyo may mali pa eh. Bakit? Tingnan nyo. Makikipag-ugnayan daw po yung tanggapan nila sa Municipal Trial Court. Ito po yung MTC na sinasabi, no? Para formal daw po, no, yung liham at samon. Talaga naman. Na ipaaabot sa inyong opisyal ng barangay sa inyo. O yung opisyal para ho ng barangay ang papabigay nung summon. May kailangan po yung mga tauhan po ng korte ang nagbibigay niyan. Sample po yung mga sheriff. Ba't padadaanin po sa barangay? Anong kamote na yan, no? Ewan ko. Tapos, ito po, para daw po maiwasan yung pagsasampa ng kaso, no? Hinihikayat daw po na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan, no? Tawagan niyo daw po yung number. Pero I doubt na sasagot yung mga bugok na yan, no? Bago do sa itinakda nilang date para sa maaaring court settlement. Paano magkakaroon ng court settlement hindi ka pa nga nakakapagsampa? Baka out of court settlement. Nakita nyo? Sus Maria Josep talaga naman. Anong para sa maaring court settlement? Wala pa nga kaso eh. Baka out of court settlement ang sinasabi ninyo. Yan na mahirap sa inyo. Nagdudunong-dunungan kayo, ala naman kayong alam. Okay? Mag-hire kasi kayo ng abogado. Hayaan nyo yung abogado ninyo ang gumawa ng mga ninyo, letters ninyo, mga spill ninyo, hindi yung kayo-kayo lang. O, di ba? Paano nyo paniniwalaan yung ganyan? Mali-mali. O, dun po sa nagpadala ng mensahe na to, unang-una po, na ibibigay ko sa inyo abiso, sa susunod po, wag ko kayong manghihiram kung wala naman ho kayo source of income. Okay? Pangalawa, makipag-ugnayan ho kayo sa kanila. Okay? Hanapin nyo po yung kanilang website, tapos hanapin nyo po yung number nila dun sa kanilang website kung meron man po. No? Or di kaya, i-search nyo po sa Google yung complaints mechanism. No? Sa SEC po ito, nandun po yung pangalan ng mga lending companies, nandun yung numbers po nila. Okay? At sino po yung po pwede nyo kausapin. Tawagan nyo po at makipag-ugnayan kayo. And sa tingin ko naman, meron naman mga payment plan yan at payment option. Makipag-ugnayan ho kayo sa kanila. No? Para po kahit papano, mapag-usapan nyo po kung ano ba yung win-win no, na mangyayari o na solusyon para mabayaran nyo yung inyong nahiram sa kanila. Okay? Kasi itong sinasabi nila rito, malabo nilang gawin yan kung lalo na kayo ay hinaharas. No, kasi yung mga mensahe rito, conflict eh. Pero yun yung estafa. Pero dadaan sa small claims process.
O hindi malinaw ho kagad. Tapos yung summon, padadaanin pa sa opisyal ng barangay. Hindi ba hindi na lang yung sheriff ang magdala? Di po ba? So, at ito pong mga pinapadala po sa atin, no? Mga pawang pananakot. Kaya, kung ako ho sa inyo, yun nga, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Tapos, kung kayo po hinaras, na lang niya, makipag-ugnayan po tayo, no? Sa mga sangay po ng gobyerno na po pwede po nating lapitan, kagaya po ng SEC, kung under po ng SEC yan. BSP, kung under ng BSP. National Privacy Commission, PNP, NBI, PAOK, tsaka po ang CICC. Okay, yan po yung mga sangay ng gobyerno na maaari po makatulong sa atin. Now, pag kaya na raid, yan, tuluyan natin. Sampahan po natin ng mga nararapat na kaso. No? So sumangguni ho tayo sa mga abogado kasi sila po ang nakakaalam niyan. No, kung ano yung mga po pwedeng isampang kaso. Kasi depende ho yan dun sa ginawang pangwawalang ya sa inyo nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po! Yun lang!